Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kasama, mga kapatid. Ito ay isang intro ko muna mga kasama. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon at ang ipapakita ko ay simula sa preparasyon hanggang sa matapos. Kung nakikita nyo, ang simpleng design na ito ay napakadaling gawin kung susundan nyo at panoorin nyo hanggang sa matapos ang video kong ito. Kasi ang ipapakita ko dito ay kasi basal ito, simula umpisa hanggang matapos, hanggang sa pagdidesign. Kaya kung maaari, wag nyong i-skip, lalong-lalo na sa mga gustong matuto at ang gustong mag-DIY at sa mga baguhan na pintor, pwede kayong lahat dito mga kasama. Ito ay ibabahagi ko at hindi ko ito dapat na ilihim o kailangan ko itong ibahagi sa mga kagaya ko na pintor at sa mga gustong matuto. Gaya ng pinapakita ko dyan ay ito ay isang intro ko muna mga kasama. Bali, ang pag-usapan natin ngayon ay simula umpisa. Gaya ng umpisa na ginagawa natin, siyempre kailangan natin ng tubo o kaya tungtungan para sa pag-akyat at para sa mga mataas na bahagi na ating pipinturahan. Ang basal na ito ay, ang konkreto nito ay halos 5 buwan na. Kaya hindi na natin kailangan ng concrete neutralizer. Bali, ang kailangan lang natin dito ay liha, tanggalin yung mga alikabok, yung mga bukol-bukol na semento. Pwede natin gamitan ng grinder na may bala na pang-grind. Kaya nang pinapakita ko dito ay napakabilis pagliha. Pwede ring mano-mano kung wala kayong mga gamit ay number 80 lamang ang gagamitin nating liha dyan. Ganito pinapakita ko dito, kailangan kutkutin. Lihain ng number 80 para hindi tayo mahirapan sa pagliha. Kailangan hanggat maaari pagka nagliha kayo ng ganito ay yung butterfly brand na liha. Para mas maganda kasi mas maganda na gamitin ang butterfly na liha number 80 para magasgas talaga at matanggal yung mga sikante ng semento at yung mga alikabok. Pagkatapos liha, pagpagan at pwede na natin tong primer na Acrytex primer. Ang timplada ko ng Acrytex primer dyan ay sa 4 na litro ay 1 litro naman Acrytex reducer. Pagkatapos nating primeran, kailangan natin itong batakan ng Acrytex cast na medyo malabnaw para papasok siya sa mga bitak-bitak. At kung may bitak naman na medyo malalaki ay pwede nating unahin para sasabay siya sa pagkapatag niya. Ngayon ito ready to masilya at yung sa baba ay namasilyahan ko na yan ng Acrytex cast 2 mano. Kasi ang Acrytex cast ay napakatibay niyan, talagang dikit na dikit sa konkreto. Ngayon pagka gusto nyo pa na mapatag ng gusto, kasi ang Acrytex cast pag malalalim ang lubak ay halos pabalik-balik kayo sa pagbabatak. Kung gusto nyong madalian ay pwede nyong batakan ng Bosnia wall putty. Sa mga nagtatanong ay kung pwede bang patungan ang Acrytex cast sa kasabos patungan ng Bosnia wall putty ang Acrytex cast. Yung dalawang yan ay kahit magkabaliktad pwede silang magkapatong kasi pares na madikit ang dalawang yan. Wala siyang nagiging reaksyon o hindi nagbabubbles yung Bosnia wall putty kasi ang Bosnia wall putty ay water based. Ang Acrytex cast ay solvent based. Siyempre pagkatapos nating masilyahan, depende na sa inyo kung gusto nyo talagang makinis ay pwede nyo, nasa sa inyo kung doblehin nyo pa. Kailangan pag nagbatak kayo ay buo. Huwag isa-isang crack. Kailangan buong batakan para wala siyang malalagpasan na mga crack. Pagkatapos masilyahan, siyempre flat latex o Acrytex primer ay pwede na nating kulayan. Bali, ang ginawa ko sa poste ay kailangan brush ang gamitin. Huwag kayong gagamit ng baby roller. Kasi ang poste na yan o ang column ay fake nara ang gagawin natin dyan.
Kasi pag ginamitan natin ng roller ay pangit ang kalalabasan. Parang may bukol-bukol siya. Kaya simula umpisa, primer hanggang sa kahit roller muna. Pagkatapos mamasilyan, pagka mag-primer na kayo, ay kailangan na ng brush. At pag nagkulay na kayo, brush din ang gamitin sa mga kulom. Ngayon naman, ang wool, ito ay preparasyon din natin para sa parang wallpaper. Pero ang gagamitin natin dyan ay latex color. Ang ginamit kong pangtimpla sa pintura na yan, gloss latex. Ang ginamit kong latex color dyan ay yung gagamitin ko rin na pang design sa kolom at sa wool. Bali sa kolom niya ay simpleng piknara at sa may wool niya, yan sa pinipinturahan nila ay parang wallpaper. Ito ay sarili ko lang na tuklas. Para hindi kayo mahirapan, ito ang ginamit kong kulay, 3 klase. Rosena, Burnt Sienna at Venetian Red. Sa pagtimpla ko sa gloss latex ay yung 3 kulay na yun. At ang timplada ko naman sa lining at sa baseline, yan din ang ginamit ko, wala nang iba. Kaya kailangan bago kayo mag-design, ipinish nyo na ng gloss latex. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Beige o light beige o dark beige, pwede. Sa pagtitimpla naman ay magsasampol lang kayo ng konti. Puti, saka yung 3 kulay na yun. Rosena, Burnt Sienna at Venetian Red. Kailangan ang wool natin ay, ako kasi hanggang 4 na mano ang ginagawa ko dyan para makapal. Kasi pag mas makapal, mas matibay, mas matagal kumupas ang ating wool. Ngayon, nalagyan ko ng masking tape. Bali, 2 lining ang makikita nyo dyan. Bali, 4 na masking tape yung nilagay ko para yung 2 na nasa gitna, pag tinanggal mo, lalabas yung background niya. Gaya nito, ang ginamit ko dyan ay yung 3 kulay na yun. Kailangan dyan pagka nag-design kayo ay umaga para hindi ka agad titigas. Kasi pag tumigas ang latex color ay pangit pagka nadoble mo, parang bahid-bahid. Kailangan pahiran mo siya muna habang basa. Tapos pag patagin mo na siya, kailangan diretso yung brush mo hanggang sa dulo. Pwede mo siyang pahiran. Makikita mo naman sa masking tape kung walang palyado. Kasi minsan, kailangan titignan natin mabuti sa pagitan ng masking tape saka sa wool. Kasi minsan, pag tinanggal mo na yung masking tape, ay meron kang hindi napahiran. Kaya pangit tignan. Para walang retoke, ay silipin mong mabuti kung natatabunan mo siya ng pang-design. Bali, ang ginawa ko dyan ay isang pasada lang yan. Kailangan pahiran nyo hanggang sa walang palyado. Saka nyo ihahagod yung brush diretso para maganda ang pagkagawa. Para malinis ang pagkagawa. Ganyan lang ang technique ko. Tingnan nyo lang mabuti para kaya ko iniingatan yung wool para hindi na tayo magre-retoke. Kailangan wag kayong lalagpas sa may masking tape sa baba para pagtanggal yun ng masking tape ay hindi nadadamay yung sa ibaba. Kasi sa ibaba niya ay parang wallpaper yan. Kasi ang latex color pag pinunasan mo yan medyo may bahid-bahid kasi makapit ang latex color. Lalong-lalo na ang matitingkad na kulay na yan. Ngayon, ang isusunod natin gagawin dyan ay yung gagawin nating piknara sa may kolom. Bali, pagkapahid ko ng kulay na yan, bali ang timplada ko yan ay mas lamang ng kunti yung Venetian Red. At yung Rosena at Burnt Sienna ay equal sila sa timplada. Makikita nyo pag actually nyo sa pagtitimpla, pag gusto nyong mapula, mas lamang yung Venetian Red. Pag gusto nyong medyo nagdadark na
kulay ay mas lamang yung burnt sienna. Yung medyo nagyayelo naman ay mas lamang naman yung raw sienna. Mas maganda pagka bumili kayo ng latex color ay magtitimpla kayo ng kaunti lamang para makikita nyo kung maganda yung kulay nyo, ay yun na ang gagawin nyo. Kaya lang tatandaan nyo yung sukat ng pagtitimpla nyo para hindi kayo malito sa pagtitimpla. Kaya meron kayong dapat na sukatan o lagayan na kailangan sukatin nyo yung ginagamit nyong latex color para hindi kayo malito sa pagtimpla. Ngayon naman ipapakita ko dito ang simpleng paggawa ko sa Picknara. Kung makikita nyo dyan may pula sa gilid, bali masking tip yun nasa gilid nya para hindi madamay yung kabilang kulom. Kailangan yan lalagyan ng masking tape para hindi siya matalsikan o mapahiran ng ating latex color. Alam naman natin na ang latex color ay napakadikit niyan. Pagka dumikit ay dagdag trabaho na naman, magre-retoke na naman tayo. Ganyan lang ang paggawa ng simpleng Picknara, wala nang mabuko-buko at napakadali at napakabilis. Basta ipinis nyo lahat yung mold, pwede na natin gawing Picknara. I-din nyo lang yung basahan. Ang ginamit kong basahan dyan ay hindi siya purong cotton, kundi nylon siya, hindi siya purong cotton. Gaya lang pinapakita ko dito, ganitong klase na basahan ang gagamitin nyo para maganda. Kasi pag purong cotton, pangit ang pagkakagawa. Bali sa taas niya ay inuna ko siya bago sa baba. Kasi pagka sa taas, pag mayroon mang diferensya sa baba o na tuluan nyo ng latex color ay mas madaling retokehin. Kaya lang pagka tapos nyong mapahiran ng simpleng Picknara ang mga kulom, mas maganda kung pahiran nyo na ito ng acrylic emulsion para kahit na mahawak-hawakan o matalsikan ng pintura ay hindi na siya tatablan. Madali na itong linisin. Ngayon pagkatapos sa taas ay sa baba naman. Bali kanina 'di ba tinanggal natin yung masking tape sa lining sa gitna. Bali yung masking tape naman ay inilipat ko sa may lining na kulay red na yung maliit sa baba para hindi siya tatamaan. Kasi pag natamaan ng latex color, kahit na magkakulay sila ay pangit tignan, parang bahid-bahid. Ganyan lang ang technique ko sa pag di-design. Kailangan lagyan nyo ng masking tape yung wool sa gilid, yung mga nakikita nyo na masking tape dyan sa may wool nya ay mas maganda kung maingat kayo para wala na kayong dapat retokehin. Pagka napahiran nyo na ng latex color, yung halimbawa yung Picknara sa baba at sa taas, pwede nyo nang lagyan ng acrylic emulsion yan para kahit mahawak-hawakan nila o kaya umulan, kasi pag umulan tatalsik yung mga alikabok ay medyo dumidikit siya. Acrylic emulsion lang nilalagay ko dyan para kasi ang acrylic emulsion ay subok ko na yan at matibay yan kahit ilang taon. Hindi kakapitan talaga ng dumi. Kahit naka-expose sa araw yan, acrylic emulsion ay matibay talaga. Hindi ko ito i-recommenda sa inyo kung hindi ko pa naranasan o nasubukan. Ganyan lang ang pag-design. Kailangan nakadiin yung kamay nyo. Pagka ihahagod nyo na pababa, diretso lang para huwag kayong walang hinto-hinto, diretso ang paghagod. At nakadiin yung tatlong kamay nyo sa basahan. Ngayon naman, ang isusunod natin ay tungkol sa parang wallpaper siya. Ang gamit ko dyan, kung anong ginamit ko sa mga kulom na pang Picknara, ayun din ang gagamitin ko sa wall para iisa lang ang gagamitin natin. Pero bago tayo maghagis, ilipat natin yung masking tape sa may Picknara.
para hindi siya tatamaan. Kasi pag natamaan yan, hindi nyo na siya mabubura. Pero pag may emulsion na yan, kahit matamaan nyo, madali lang na burahin. Kasi ang emulsion ay talagang protektado niya ang latex color o yung pintura. Madali lang linisin. Pero mas maganda pag nagpa-practice kayo o kaya baguhan, i-emulsion nyo na kaagad yung mga may kulay na yan. Para kahit matalsikan ng kulay o mahawakan ng anumang klase ng dumi, ay madali lang linisin. Ngayon, ang paghagis ko naman ng ganitong klaseng design ay yung ginamit ko sa Picnara kanina, yan din ang ginamit ko sa design na yan, parang wallpaper. Ito ay napakaganda. Basta malinis lang yung pagkagawa mo. Ang paghagis niyan ay bago ka pala maghagis ng basahan, gaya ng ginagawa ko, ay pag sinawsaw mo na sa latex color, kailangan mo siyang pigaing mabuti yung basahan. Pigain mo siya at meron ka ring reservang basahan para pampunas mo sa kamay mo para hindi siya bahid-bahid. Tapos tatak mo lang sa hawak mong karton at pabilog-bilog mo ganun para didikit yung latex color sa karton. Kasi pagka piniga mo lang yung basahan at hinagis mo kagad, pangit, may makapal, merong manipis. Ganyan ang ginagawa ko kanina. May mga partes dyan na hindi maganda yung pagka dikit-dikit ng design ko ay tinutuldok-tuldukan ko. Ito naman baseline ko dito sa baba. Bali, meron siyang lining na gitna dyan, yung masking tape na nakikita nyo puti na yun, masking tape yun. Bali, yung inuorilyadahan ko dyan ay pinitikan namin para meron akong susundan. Napakagandang baseline yan. Pag tinanggal ko mamaya, makikita nyo, meron din siyang lining sa baba. Kung nakikita nyo yung puti na yun, ay masking tape at meron akong pitik na kulay red. Ito. Ngayon ang nakita nyo dyan, ito na yung kinalabasan ng aking ginawa. Hindi ko namang sinasabing gayahin. Ito lamang ay aking binabahagi. Kung gusto nyong gayahin o hindi, kung nagustuhan nyo man, ay pwedeng mag-like, share, and subscribe para patuloy kayong nakakapanood sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kasama, mga kapatid. Sana'y mag-ingat tayong lahat. Palpak sa matin eh. Yan. Sabi ka, Magic.